Isang gabi, pinunit niya ang kanyang sariling mga pinagtatrabahuhan. Dahil sa gutom, inulam na lang niya ang papel na kanyang sinulatan. Walang pambili ng libro, pero ngayon, siya ang CEO ng isang publishing company. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Lumaki ako sa isang barong-barong sa Tondo, Manila. 22 anyos ako noon, at ang tanging yaman namin ay ang lumang bowl na puno ng mga lumang dyaryo at comics na pinagpupulot namin sa basura. Wala kaming kuryente. Ang ilaw namin ay lampara at ang gabi ay puno ng usok at amoy ng kanal. Ang tatay ko, isang manghuli ng alimasag, ay halos hindi na makabangon dahil sa sakit. Ang nanay ko naman naglalabada para lang may maisubo. Pero may isang bagay na gustong-gusto kong gawin, magbasa. Sa bawat lumang pahina, nakikita ko ang ibang mundo. Ang problema, walang pambili ng libro. Kaya ang ginagawa ko, naglalakad ako ng 2 kilometro papunta sa public library sa Misik. Doon ko nahanap ang aking santuwaryo. Hindi ko malilimutan ang amoy ng lumang libro, ang bawat pahina na naglalaman ng libo-libong kwento. Habang nagbabasa ako, pakiramdam ko hindi ako taga-Tondo, kundi isang prinsesa, isang manlalakbay o isang pantas. Sa library, nakilala ko si Aling Nena, ang librarian. Siya ang parang pangalawang nanay ko. Nakita niya ang pagkauhaw ko sa kaalaman. Isang araw, habang pauwi ako, may sinabi siya sa akin na nagpabago sa lahat. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Mahal kong Ana, alam kong mahirap ang buhay ninyo. Pero huwag kang susuko sa pag-aaral. Aling Nena, paano po ako makakapag-aral? Wala kaming pera kahit pambili ng lapis. Hindi pera ang susi sa lahat, Ana. Ang tiyaga mo at ang pagnanais mong matuto ang pinakamahalaga. Pero paano po, Aling Nena? Pangarap ko pong maging isang manunulat. Ang bawat pahina na binabasa mo ay isang hakbang patungo sa pangarap mo. Huwag kang mag-alala, Ana. May paraan. Parang bumagsak ang langit sa akin nang marinig ko ang mga salitang iyon. Nakikita mo? Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng ating pangarap. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Dahil sa tulong ni Aling Nena at sa scholarship na inilaan ng lokal na pamahalaan ng Maynila para sa mga matatalinong estudyante mula sa mahirap na pamilya, nakapag-aral ako sa Universidad ng Santo Tomas. Nagsikap ako ng husto. Habang nag-aaral, nagtatrabaho ako bilang part-time dishwasher sa isang karinderya at nagbebenta rin ako ng mga lumang libro na binibili ko sa murang halaga at nire-repair para magmukhang bago. Hindi ko kailanman nakakalimutan ang mga gabi na nag-aaral ako sa ilalim ng ilaw ng poste ng kuryente o ang mga araw na ang tanging laman ng tiyan ko ay tubig at pangarap. Sa kabila ng lahat ng hirap, nagtapos ako bilang cum laude sa kursong literature. Ang pangarap kong maging manunulat ay lalo pang lumaki, kasama ang pagnanais kong makatulong sa mga batang katulad ko na mayroong pagnanais na matuto, ngunit walang kakayahang bilhin ang kaalaman. Matapos ang graduation, nag-apply ako sa iba't ibang publishing companies, pero laging may kulang. Masyado raw akong idealista, walang sapat na karanasan. Pero naniniwala ako sa aking kakayahan. Isang araw, habang nag-a-apply ako sa isang maliit na publishing house, nakita ko ang Binibini, nakita ko ang iyong resume. Hindi ito ang pinakamahusay, pero nakita ko ang iyong galing sa mga sulat mo. Sir, galing po ako sa Tondo. Wala po akong karanasan bukod sa pagbabasa at pagsusulat ng aking mga pangarap. Ang pangarap ang pinakamahalaga, Ana. Nakita ko ang sarili ko sa iyo. Gusto mo bang magtrabaho dito? Hindi ito malaki pero may potensyal. Opo, sir. Kahit po maging janitor, basta po nasa mundo ng libro. Hindi janitor, Ana. Magsisimula ka bilang entry-level editor. Pero gusto kong malaman mo, malaki ang aking pagtitiwala sa iyo.
Mula sa pagiging entry-level editor, dahan-dahan akong umakyat. Nagsimula ako sa pag-edit ng mga kwento ng iba, hanggang sa nabigyan ako ng pagkakataong isulat ang aking sariling libro. Ito ay tungkol sa aking buhay, sa aming hirap sa Tondo, at sa aking pagmamahal sa pagbabasa. Ang aking libro ay naging bestseller, at ito ang naging daan para makilala ako sa industriya. Sa loob ng 5 taon, ako na ang naging creative director. At nang magretiro ang Sihi, ako ang kanyang itinuro bilang kapalit. Siya si Ing de la Cruz, ang dating librarian na tumulong sa akin at naging mentor. Siya pala ang nagtayo ng publishing house na iyon. Ang kapalit ko ay ang kanyang publishing company. Ngayon, bilang CEO ng Liwanag Publishing House, ang aking misyon ay hindi lang maglimbag ng mga libro, kundi magbigay rin ng pag-asa sa mga kabataang katulad ko. Nagtayo ako ng scholarship program para sa mga mahihirap na estudyante na gustong mag-aral. Nagbukas din ako ng mga libreng reading center sa mga mahihirap na lugar, kasama na ang Tondo, kung saan ako lumaki. Ang dating batang walang pambili ng libro, ngayon ay nagbibigay ng libo-libong aklat sa mga nangangailangan. Mula sa isang batang natulog sa bangketa, hanggang sa pagiging CEO ng isang publishing company. Ang kwento ni Ana ay patunay na ang edukasyon at ang pangarap ay kayang baguhin ang iyong buhay, anuman ang pinanggalingan mo. Hindi hadlang ang kahirapan kung mayroon kang tiyaga, sipag at pananampalataya. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.